Sa gitna ng malamig na Disyembre, napansin ni Liza ang kakaibang parol sa bakuran ng lumang bahay. Hindi ito basta-basta. Ang liwanag nito ay tila sumisipsip ng init ng paligid, naglalabas ng malamlam na ningning na pumapawi sa dilim. Lumapit siya, nadadala ng kuryosidad at lungkot na bumabalot sa puso niya mula nang iwan siya ng kanyang ina. Habang pinagmamasdan, napansin niyang may mga patak ng tubig sa loob ng parol. Tila luha na di matuyo-tuyo, na dahan-dahang dumadaloy sa makintab nitong salamin. Lalong lumiwanag ang parol tuwing may luhang dumadaloy sa kanyang mga mata. Parang nilulunok nito ang bawat patak ng kalungkutan. Unti-unti, naramdaman niyang parang hinihigop ang kanyang kalungkutan. Ngunit kasabay nito ay parang may malamig na kamay na humihila sa kanyang loob, pumipigil sa kanyang paglayo. Gustong-gusto niyang umalis, ngunit hindi siya makagalaw. Parang nakatali sa isang hindi nakikitang gapos. Sa huling sigaw niya, nakita niyang ang refleksyon niya sa salamin ng parol ay umiiyak, ngunit hindi na siya ang nasa labas. Siya na ngayon ang laman ng parol. Isang nilalang na walang tigil na lumuluha, habang ang liwanag ng parol ay patuloy na kumikislap, naghihintay ng susunod na bibiktima na magdadala ng bagong luha sa loob nito.